What's up mga idol, welcome back to YouTube channel no. Mga idol, ito si James TV Page. Maggawa na naman tayo ngayon ng reaction video kay Daddy Frankie no. Kaya mga idol, mayroon akong i-share sa inyo na konti no. Yung mga baser ni Daddy Frankie ngayon, titirahin natin yan. Pero hindi naman as in tira talaga mga idol. Sasagutin lang natin yung mga sinasabi nila no. Kaya ngayon mga idol, ito na yung ang maraming nagsasabi na si Daddy Frankie ay umasa lang daw siya sa mga binablog niya. Mga idol, mayroong sariling negosyo si Daddy Frankie. Mayroon siyang restaurant, mayroon siyang gulayan, tapos mayroon siyang palayan. Wow! Ayan mga idol, diretso tayo sa kanyang video. Harvest ngayon. Sige. So yun mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung ganap habang wala si Daddy Frankie. May nag-harvest, tapos may nagbibilad. So ito tuyo na, tapos dyan sa loob, tuyo na rin. Wow! No? Ito yung mga dahilan kung bakit laging busy si Daddy Frankie. At ito rin yung kaya ko rin ipinakita sa inyo, pinapasilip yung mga pinagkakaabalahan ng inyong lingkod, mga kababayan. Yan mga idol, diba yan ang sabi ko sa inyo, na minsan hindi natin nakikita si Daddy Frankie sa kanilang mga video, kasi minsan yung team lang niya ang nagawa ng video dahil wala siya, nandoon siya sa kasi siya nagpaanay kasi na siya ng palay no. Mag-comment ng hindi maganda kay Daddy Frankie kasi mga idol, alam niya kung anong ginagawa niya. Alam niyo ba na nagpapatayo siya ng ngayon shelter no. Wow! Kaya si Daddy Frankie as in talaga busy, kaya hindi siya nagpapakita sa video kasi minsan nandoon siya sa Maynila nagkasikaso sa mga beneficiary, yung mga tinutulungan niya na nasa ospital, tapos yung mga yung mga tinutulungan niya na nasiraan ng bait. Kaya yun. Pero ngayon paunti-unti na siyang nakaka-recover na. Kaya pumupunta na doon sa Pangasinan para sa kanyang team at saka sa nagtrabaho doon sa bahay niya. Yung nagtrabaho doon sa kanyang shelter no. Kaya ito mga idol, diretso tayo sa kanyang shelter. Nandun yung kanyang foreman at tinatanong niya kung kumusta na daw yung shelter. Ito na sila. May tubig no. Yung mga sitaw natuyo na. Ang ganda ng gulay oh. May bunga na agad. No? Ito maganda, mababa. Namumunga na. Ang galing. Daming sitaw. Hindi na kayang pitasin. Tumanda na. Sayang. Ayan mga kababayan, no? Busy po. Busy ang team. Kung kararating lang namin galing Maynila, pero dito maraming gumagawa. Tapos sa bukid, marami din. Kasagsagan po ng ani ngayon, kaya thanks to God. Sana tuloy-tuloy pa na hindi muna umulan. Kasi kawawa yung mga magsasaka. Foreman! Ito si Foreman mga kababayan eh. Kinakabahan na naman ako dito. Dahil yung kontrata na naman niya, baka hindi na naman niya tapusin to eh. Kaya maganda na yung nagkakaliwanagan. Foreman, magandang hapon. Kumusta? Poste tayo ngayon. Poste. Saka yung sa gitna po, tubo na poste. Tubo na. Matibay ito ha. Tapos Foreman, wag mo nang hayaang umakyat yung gumagapang. Ganyanin mo na lang. Pasuyo. So, ayusin mo yung kontrata natin ha. Baka hindi mo na naman tapusin to. Matatapos to.
Oo, tatapusin natin to, no? May mga kababayan kinakabahan ako kay Foreman eh. Kilala nyo pa ba si Foreman? Ito yung Foreman natin doon sa kabilang bayan. Pero ngayon tatapusin na daw to eh. Ha? Pero napakabait ng mga kababayan. Ha? Ayan. Kailan kayo nagsimula magbuhos? Kaninang umaga po. Pero bakit ganyan? Hindi ba magkakaproblema yan? Wala yung problema po kasi yung tubig talaga lumalabas. Hindi mapigilan. Hindi pigilan? Hindi ba matabang yung poste natin? Hindi matapang naman yung Tinapangan mo. Eh kahit anong tapang, malabnaw naman. Hindi naman, walang problema yan boss kasi bababa naman yung sinunod. Ay, ganon? Siguraduhin mo, ha? Nakakabahan ako. Ha? Ano, mga kababayan, okay lang ba to? Tignan nyo, nagbuhos sila pero puno ng tubig. Delikado to. Baka pagkalagay mo ng bubong, tutumba na yan. Hindi boss. Hindi. Makapal yung kondasyon natin. Malaki yan. Hindi malalim. Malalim. Kumusta yung makina ng ano natin? Okay lang? Kondasyon naman boss. Huwag mong patutuyuan, ha? Yung langis. Opo boss. Naisip ko kaninang umaga. Oh, check mo lagi, ha? Ay, yung gasolina niya. Bali, pumili ako kanina. Oh, sige. Gawan mo lang ng ano lahat. Kanina lang kayo nagsimula o kahapon? Ngayon lang po boss. Itong araw na to? Oh. Doon sa kabila, mayroon doon? Okay. Matagal pa ba doon? Pintura? Siguro 1 week siguro rin. 1 week tapos na. Oh, tapusin para makapag-focus tayo rito. Lahat ng tao dito, full force tayo rito. Ha? Ilang araw kaya ito? Medyo malawak. 10 araw, kaya na? Malaki yung bubong eh. Ah, malaki yung bubong. Di ba ano? May mga order na tayo nakaraan. Binayaran ko na yung iba. Ayusin mo ha, baka... O kaya nga. Sige, sige. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Pinasilip ko lang po sa inyo yung mga gawain, trabaho ng inyong lingkod. At ito, hindi pa sila nagmerienda. Pameriendahin natin. Ito, yung gulayan ni Daddy Frankie. Makita nyo yung mga gulay, mga kababayan, no? Oh, ang ganda yung talong. Sobrang dami na pati sitaw, hindi kayang consumable. Hindi kayang i-consume yung mga sitaw. Oh. Dahil sa kabisi-bisihan din. No? Pero ang importante dyan, masaya, malusog, maayos. At gabayan nawa tayo mga kababayan ng Panginoon na ilayo tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya, na tuloy-tuloy ang pagtulong natin. Sana tuloy pa rin ang blessing para mas marami pa tayong matulungan. Maraming salamat po mga kababayan. Magandang tanghali and shout out po sa lahat na nandyan sa baba, lahat ng nasa premiere natin, walang sawang sumusuporta. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po talaga. At sana hindi kayo magsawa sumuporta sa amin. God bless po. Thank you po. Yan. Ayan mga idol, ito lang yung masagot ko kay Daddy Frankie. Ang ano kasi, ang semento kasi Daddy Frankie, ano yon, kahit may tubig yan sa taas, pero titigas pa rin yan kasi ang quality ng halo, walang pagbabago kasi kung ano ang standard nyo sa buhos, titibay talaga yan. Kahit maraming tubig, kahit saan ka magbuhos, kahit dagat, basta importante, hindi lang siya mawas out. Matibay pa rin yan. Kaya, iyon ang pinag-abalahan ni Daddy Frankie mga idol. Yung pinatayo niyang shelter, tapos yung ano niya, yung palayan niya. Sa ngayon nga, sa Lukuyan ay nagano na sila, nagbilad na sila ngayon sa mga inaaning palay, no mga idol. Kaya ganun ka-busy si Daddy Frankie. Pero kahit busy man siya, pinupuntahan pa rin niya yung nanghihingi ng tulong, no? Ganon mga idol, kasi maraming nagsasabi na umasa lang daw si Daddy Frankie sa mga views, mga tinutulungan niyang mga senior or mga disabled, no? Tsaka yung mga nasiraan ng bait.
Eh, yun naman ang ano, mga idol, yung tulong ni Daddy Frankie, nung ganun ang ano, ganun ang content, talagang magastos yan. Kasi gumagawa ka ng video, gumagastos ka na ng ilang libo, tapos yung video mo hindi naman gaano karamihan ng views. O di talo. O nagbaka sakali naman doon sa ibang video kung mag-trending, eh wala naman. Hindi naman din mag-trending. Samantala yung isang video na yan, magbitaw siya ng 20 mil, 30 mil, bawat video. Saan kukuha si Daddy Frankie niyan kung hindi siya magsikap? No, kaya tayo, manood lang tayo sa kanyang video, wag lang nating ibas. Kasi, ang hirap kaya maghanap ng content, lalo na yung mga content na tumutulong ka. Ang hirap kumuha ng pera para itulong mo sa mga kapwa natin, kababayan natin, eh wala namang balik. No? Kaya yun mga idol, kung nabitin kayo sa aking video, o pumunta na kayo dun sa kanyang YouTube channel, Daddy Frankie, no? Sa Facebook, Daddy Frankie Official. Yan mga idol, follow nyo siya para active kayo sa mga ginagawa niyang video at ginagawa niya sa buhay, para hindi kayo makapagsabi na umaasa lang si Daddy Frankie sa views, sa mga maraming nagsasabi na ang mga vlogger ang laki ng kinikita. Sus nako Mariusip idol, kung alam nyo lang sa Facebook ang video mo na kumita ka, kung nag-views ka ng nag-views ka ng 1 million, alam nyo kung magkano lang kinikita sa isang vlogger? Oo. Buti kung makakuha ng $2. Eh, naangalam ko, 100 lang daw, mahigit eh. Parang 1.5 lang siguro. Hindi ha. Kumbaga sa sa pera, Philippine money, lang, 150 pesos lang. Yan, mga idol. Yung para maliwanagan kayo, wag kayong yung katulad ng sinabi ni Tito Soto na malaki, kailangan ang mga vlogger may buwis na 50%. Ako, ang tagal ko na mag-vlog. Pero maniwala kayo sa akin, hindi mga idol, walang scripted. Ang kinikita ko dito sa social media na pagkaliit lang, mas malaki pa yung kita ng negosyo ko kaysa aking pagbablog. Parang lang, libangan lang. Tapos sabihin nyo, mag-buwis kami sa inyo ng 50%. Ano yun? Para panibagong korupsyon na naman nyo. Sino bang nagturo sa inyo yan? Si Bangag na naman. Kaya yan mga idol, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at nakipag-follow kay Daddy Frankie, mag-follow na kayo mga idol at mag-subscribe. Pero wag kayong maniwala sa mga scammer, kasi marami kayong mga scammer na gumagamit ni Daddy Frankie sa kanyang YouTube channel, no? Kaya maraming salamat mga idol. God bless you always. Hanggang dito na lang tayo.